Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating i-analyze itong matinding bakbakan. Nagharap na naman sila. World number 1 Magnus Carlsen at Hikaru Nakamura. Ang sinasabi nilang number 1 naman ang rating dito sa chess.com. Yan. Iba yung world number 1, iba yung number 1 sa Blitz rating ng chess.com. Parehong may pride tong hinahawakan eh. Okay, talagang pag sila ang nagbanggaan mga kamatsas, grabe gusto ko talagang panoorin dahil itong dalawa ang naghahari lagi pagdating sa online sa chess.com. Title Tuesday Grand Prix na palagi nating sinusubaybayan weekly. Ayan, at bago tayo magsimula mga kamatsas, paalala ko lamang po, meron tayong palaro sa ICC. Okay, paraffle natin, magbibigay tayo araw-araw ng dalawa na mananalo na 100 GCash. Kanina po, pinost ko sa unang upload natin for today, doon sa update ng ating World Cup, nandun ang detalye, yung kung paano ba makasali sa raffle na mananalo araw-araw ng dalawang 100 GCash. Okay? So, ito po, yung i-screenshot nyo na lang, lagyan ko na lang ng konting instruction dito. Daily puzzle po for today. Pakisagutan ito, tapos kapag nasagutan nyo na yung screenshot nito, pakidamay nyo na yung pati username nyo sa taas para katunayan na kayo po yung magpapadala ng screenshot sa Facebook page Kamatsas na ilalagay po natin doon sa ating World Cup thumbnail. Okay, kung ano po yung World Cup thumbnail natin, ipopost po natin sa Facebook, nakapost na po ngayon, doon nyo isesend ang screenshot na nasagutan nyo na ang daily puzzle together with the 6 details na kailangan po natin. Ilalagay ko po sa comment section below ang instruction kung ano po yung i-comment nyo together with the screenshot na ipopost nyo naman sa Facebook page Kamatyas na thumbnail ng ating World Cup. Okay? Maliwanag na o malabo pa rin? Ayun po yun mga kamatyas. Pangalawang video na kasi for today ito eh. Ayan, kaya doon ko pinaliwanag sa ating World Cup update. Alright, sino ba ang nag-uwi dito ng $1,000 US? Nag-E4 si Magnus, E5 si Naka, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, tinirahan ng Bishop C5, Gyoko Piano. Parang piano sa musika na lang sa ating tenga ang opening na yan. Pero dito mga kamatsas, nag-King F1 si Magnus. Tingin ko kasling yan. Dahil ito ay online, napabili si Magnus na mouse sleep. Aray ko, natalisod. Natalisod yung king, nabitin pa. Pero dito makikita kung gaano kalakas si Magnus. Remedyohan ang kaniyang na-damage na opening. Okay, binirek kagad, biniak kagad ni Naka sa gitna. Kain and nag-Queen E2 threat ang pawn E5, kinaslingan lang. Sacrifice yung pawn. Pero hindi tinanggap ni Magnus. Pero para po sa ating kaalaman, kapag kinapture kasi ang pawn sa E5, magna-knight D4 lang. May sundot na mga ganyan. So threat yung queen, yung pawn sa C2, so pwersado, ibaba natin, lagay natin sa D1 tapos magbi-B5. Yan pala ang laman. Kapag ka umatras, knight takes B3, A takes B3, and then queen to H4. Ayun, sa madaling sabi mga kamatsas, kahit na hindi pa ituloy ito, kahit hindi na ituloy, itsura pa lang, mapanganib na para sa puti. Para lang sa isang pawn. Kaya sa mga ganitong level na veterano, nakakaramdam na kagad ng paparating na panganib, wala na, hindi na nakakalusot yan. Nag-knight C3 lang si Magnus. Kinain, kain, at nag-H6 para walang knight. G5, Queen H5, mga ganon. Okay, and nag-H3 lang. Rook E8, Bishop E3, palit-palit. Binad mo ba na naman ang tira ni Magnus? Dapat daw ang tira ay Queen E4. O medyo mahirap nga lang makita. Okay, pag Queen E4 may threat Bishop takes, mga ganon, tapos Queen G6 check, hindi pwedeng capture na nakapin. So mga ganong taktika, mga Queen E4, kain yun, check doon. Ayan, na-imagine nyo po ba mga kamatsas? So pero dito ang ginawa ni Magnus sa Bishop E3, umayaw si Naka. Kasi ang habol ni Magnus, mapalit ang pyesa para makarecover yung worst king position niya. Yan po ang plano eh. Pero umiwas. Ang tamang iwas daw Bishop B6 o kaya kainin na. Huwag sa D6. Ayaw ng computer yan. Nag-knight D2 pa iikutin papunta sa E4. Bishop E6 hinamon. Yun lang, na bad move dito si Naka. Dapat daw po ang tira is Knight A5. Yan pala ang tamang pang-remove, pang-alis, pang-palit sa Bishop. Siyempre, Knight lang yan sa Bishop, di ba?
Malakas ang bishop eh. Pero tinapatan ng exchange, kinain, kain, at nag G4 and titira ng King G2. Pero dito mga kamatsas, parang okay pa rin. Ba't ganun ano? Kahit anong ibigay na sitwasyon kay Magnus, parang okay pa rin palagi. Ganyan ba talaga nakahugis ang chess sa kanya? Ang hirap pa rin eh oh. Queen D7, Knight E4, Rook F8, ayun, hinahabol ni Naka, makabasag kagad. Kumbaga, nakikita niya na magki-King G2 eh. Sa pamamagitan ng F5, mukhang alanganin yung King G2. Genie 5 ni Magnus. Kinain, kain, Rook H6 at nag H4. Ayun, kaya po nag Rook H6 dito mga kamatsas kasi may Queen H5 na paparating. May mga gulong-gulong gagawin si Magnus eh. So inagapan para walang Queen H5. Nag H4 para talagang matibay na yung Knight. Knight E7, Knight E4, Rook H7 at nag H5. Aba! Parang si Magnus pa ang umaatake. Ang galing mag-handle ng position, ano? Knight F5. At nag-Bishop D2, Bishop E7, and nag-Rook to E1. Okay, para pag inalis yung Knight, o parang yun, may mga pressure sa E5, Knight D6 sinamon lang, and nag-Knight G3. Ayan, dito po, halos equal na ang position. So may threat sa pawn E5, nag-Queen A4, tineret ang pawn C2, ang pawn A2, kinalikot, in H6 lang dito ni Magnus para may kalikot din sa king side, binadmoban. So dapat daw ang tira queen takes E5 na. Okay, pag queen takes E2 and tingnan nga natin, queen takes, may threat pa doon ah. O pag nag-queen takes C2, may counter threat, rook E2. Ayan, etc. mga kamatsas. Pero this time, iba na po ang kwento. Lamang na puti. Hanip yan, walang castling pero lumamang pa. Nag-E6, F6, nag-D4. Ayun, para pang break sa E5. Ayun, no, may threat sa bishop. Pero bad move. Dapat daw po ang tira HG7. Okay, yan, para ma-expose yung Black King. Pero D4 muna ni Magnus. Queen takes C2 na. HG7, Rook H1, Knight H1, Rook F7. Hindi mo na kinapture ni Naka kasi nga po may Bishop H6 check. Paki-imagine nyo po maku-queenless. Lilipad ang reyna. Knight G3, bumalik. Rook takes G7. Kinain na yung E5, kain at nag-Bishop H6. Hamon queen to queen. Tinanggap namang malugod dito ni Naka. Rook G6 para i-threat ang bishop, binadmoban. Pero unang tingin, parang yan talaga ang magandang tira eh. Ang tamang tira pala Rook H7, dito pala ang tamang tira. O paano kung kumapture doon? Yun nga naiisip ko gaganon. Ay oo. Pag umalis ang tore o lagay natin dito para may depensa, may kain naman dito. Sakto. Oo nga, lamang pa rin, konti ang black. Balik tayo, Rook G6 ang ginawa. Nag-Rook takes E5, hanging ang Bishop. Bishop F6, Rook H5, obligadong suportahan, kinapture ang C3. Halos hawig lang din, ano. Bishop F4, okay, para ma-exchange na sa Knight. Nag-B6, Rook D5 muna. Bishop B4, depensa. King E2. Ayan. Simpleng angat, simpleng inactivate ang king pero bad move pala yan mga kamatsas ha. Dapat ang tira daw ay Knight E2 or Rook H5. Mahirap makita. Mahirap makita. Parang hindi maintindihan kung anong plano eh. O King E2, King F7, King F3, King E6 at nag-Rook E5 checking D7, Rook H5, Rook F6. Okay? Sa sitwasyon pong ito, maliwanag lamang ng isang pyesa si Naka. Isang pawn lang. Lamang ng isang pawn. Okay? Tapos isolated pa yung mga pawns ni Magnus, ano? King C6, King G4, at nag-Rook G6 check. King F3, Bishop C5. Okay? Pressure. Pero ang accurate daw po ay Rook F6 pa rin ang accurate or mag-B5 na. Unti-unting i-progress na makapag-produce ng pass pawn ang queen side ng black. Pero nag-Bishop C5, Knight E4, and Knight takes E4. Ayun, nagbababad move si Naka dito mga kamatsas. Knight takes E4. Pero dapat daw ay Bishop B4, naku po, and then Bishop A3. Aray ko.
Ang hirap makita ng bishop move na yon. Kain, bishop d6. Okay, dito po mga kamatsas, baka mapaisip kayo, coach, ba't di kinapture yung pawn sa c7? Check muna. Gaganon eh. Makakatouch sa knight, hindi mababawi ang knight. Kaya hindi pwede yung rook takes c7. Ha? Baka kasi maging pilantik ng tanong ng inyong isipan. O kaya dito kinapture muna yung knight. Bishop d6, tinapatan ng bishop. Bishop e3, ayun, na bad mo. Ayun ang nagpalala ng position dito ni Magnus. Dapat daw po ang tira is kain na lang. O yan, hindi pa ganun kalakihan ng evaluation bar eh. Kaya pa to, sabay F4, nga. O may panggulo pa. 2 sa 3 pero may panggulong paspon eh. O pero dahil sa ginawa ni Magnus na Bishop E3, Rook G4 check, F4, Rook G2, ayun. Gustong kontiryahin ni Naka yung isa pang pawn na hiwalay. At nag F5, Rook takes A2, F6, Rook A1, Rook H5, King D7, F7. Ayun na. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy. At nag-King E6, Rook H7. Ayan. And dito mga kamatsas, dahil sinuportahan, sinimplihan lang po ng Rook F1. Wala nang way dito si Magnus na maisalba pa ang pawn sa F7. Kaya talagang totally sorry kay Magnus. Pinisak ni Nakamuring. O meron tayong isusunod mga kamatsas, isa pang magandang laban. Nakamura and Handsmoke Niemann. Inaabangan din to. Kasi mainit tong dalawang to, bangayan tong dalawang to sa social media. Kaya may init ano? O sunod na kagad natin. Total, maaga pa lang naman natapos na tong laro ng kay Magnus. Sunod ko na yung kay Handsmoke. White naman dito si Naka. Nag D4. Knight F6 si Niemann. Bishop G5, tinirahan po ng tinatawag na papunta sa Trompovsky attack. Pero ano na to? Na-transpose sa Veresov. Yung Bishop G5 po with Knight C3, Veresov na yan. Nag-Bishop F5, ayun Richter, Veresov attack. Bishop F5, nag-E3, E6, Bishop D3, okay, palit kagad, umatras lang. Knight F3 develop, simplihan lang Bishop B4, no? Para pang pin, pressure. Ayun, teka muna mga kamatsas, ano? Pagtira ng Bishop B4, novelty by Niemann. Kasi po ang old line dito na palagian ay Bishop E7 lamang. O pero, sinagad ni Niemann. Nag-castling, Knight BD7, Knight E2, castling. Ayun, kaya po umiwas si Naka para hindi makainan at madouble pawn. Okay, si N4, basag muna, paluwag, kinapture-capture, at nag-H6, threat sa bishop, umatras, at dito nag-bishop E7. Okay, at para nakakailang kasi di makagalaw yung knight. Nag-knight C3, bumalik sa dating pwesto, nag-C5. Yan po talaga yan para mabasag ang pawn D4. At kinapture lang, capture, and nag-bishop to D3, tapatan, exchange, tinanggap na po. And Bishop E7. Kapansin-pansin lang. Pabalik-balik yung Bishop ni Niemann. Ano? Rook D1, patong. Pressure sa D-file. Queen B6, umilag. May threat sa pawn. At nag-Queen B5, tinapatan. Queen to Queen. Rook FC8. Ayon mga kamatsas. Dito na kumarga ng blunderacious si Niemann. Dapat daw po ang tira dito mga kamatsas ay A6. Equal. Pero dahil nag-Rook C8 dito, ano kaya sa palagay nyo mga kamatsas? Ang simpleng pitik pero brilliant na tirada. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Sakto ang tira ni Nakamuring. Kinapture ang queen. Kain lang. Ayun, bitin nga pala yung bishop. So lumalabas dito 3 or 2 minor pieces sa isang tore ang kapalit. Rook C2 pumasok para mga likot. Bishop A3 depensa muna. At nag-Rook C8. Oy, naku, may back rank. Yun, tinakpan. Obligadong takpan. Mamamat siya sa ilalim eh. Knight B6. Knight D4. Okay, pangkulit muna dyan sa tore. And nag-Knight E4. Baka walang puntahan na. Ayun. Tingin ko walang pupuntahan. Buti may angat pa. Oh. At naging ito, ayan na po, pupuntahan. Nako, pupuntahan.
nag E5, knight F3. Ha? Ako unang tingin ko ito. Ay, hindi pala, no? Unang tingin ko ganun para kulungin eh. Pag dito kasi kakain dito, aray ko, hindi pala pwede, no? May kain pala doon. Tapos kain doon sa knight. Ang tamang tira pala, knight D6, yan ang accurate. Yan pala accurate. Pag kinapture ito, knight takes, sabay king ito, aray ko, kulungan tore. Walang pupuntahan. Obligadong i-capture na lang sa bishop. Wala na, talo na. Kabayo sa tore, wala na yan. Ayun pala, no? So, ibig sabihin, pag knight d6, kapag nag-rook c7, saka pa lang magda knight f3. So, no worry sa knight. Suportado ng bishop and then may threat doon. Pagka gumanon din king e2, rook d5, etc. etc. So, dito ay mamimisplace yung tore, lalayo. Papangit, di ba? Okay. So, balik po tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa is knight f3, inatake agad, f6 lang depensa. Mali daw, dapat is knight c4. Depensa na may pangkulit pa dito sa, oo nga, no? May pangkulit sa bishop. Annoying. Oo nga. Pero nag f6, king e2, threat sa tore, umatras, knight e1. Okay. Nagbababad move. Idea para pigilan ang rook c2 paparating. Nakakailang nga naman eh. Tayo po lumagay sa puti, di ba? Nakakailang yung paparating na check. Pero ang accurate pala ito, knight fd2. Ang hirap naman makonsider nito. Parang ipipin lang sa c2. Ang hirap i-consider, no? Balik tayo pero nag-knight e1, rook cd8, nako. Pagka mag-f5, susundot doon pag umalis yung knight. Pero bad move din ng rook cd8. Dapat daw po is knight c4. Grabe. Kahapon pa yung knight c4 na yan. Kahapon pa pinapatira. Nag-rook cd8, g4 muna para walang f5. h5, h3 maintain lang. Kinain, rook c8. Okay, tamang control lang. D-file, c-file, nag-b3. Ayan, para wala na rin, patay na rin po ang lundag ng knight sa c4, knight d5. Diyan naman gagawa ng eksena. Nag-rook d1, pin muna. Nag-rook cd8, again, bumalik na po, no? So dito, kailangan mag-ingat ni Naka kasi may knight f4 check sacrifice. Imagine niyo po. Then mabibitin yung rook sa d1. Nag-king f3 muna para secure. Saan man pumunta yung knight na yan ay walang halaw, no? Hindi mahahalaw. Walang check. B6 muna para patay din yung knight c5. Walang ganon na pangulit. Rook c1, lipat na naman sa c-file. Rook c7, grabe. Kanina pa nagkekembotan ang kanilang mga tore. Pinanggap na. And the knight d6 para mapigil-pigilan yung pintuan na po pwedeng makapangalikot ang tore. Knight d5, knight e4 para walang lundag doon. King f7, knight d3. Ayan po, binuhay na yung knight. King e6, knight b4. Gusto kagad mapalit ni Naka yung isa pang knight na makulit. Pero binad mo ba ng computer? Dapat daw po ay bishop b2 o kaya ay king e2 na lamang. Okay, para secure na yung knight ay depensado ng king. Yan din ang pakiramdam ko. Kailangan ma-secure yung knight. Pero, balik tayo sa nangyari. Ang ginawa ay knight b4, nag-rook c8 lang. Okay, pag na-exchange to, may pasok doon ng tore. So, nakakailang din. Kinain. Bishop to e7. Bakit? King e6. Teka muna mga kamatsas, ano? What if rook c2? Anong gagawin? Ay, gaganon. May discarding ganon. Hindi pa nga pala makain ito kasi may tangay. May knight c3 double. Hanip. Babalik pala to doon. Obligado. Kasi di makatulak mabibitin yung pawn f6 eh. Tapos may a4 lang. Saka unti-unting iligtas yung mga bagay-bagay na hindi man na matempuhan mamaya, ano? Ayun, ang mga diskarte sa endgame. Natututo rin ako talaga mga kamatyas eh. Nag-king e6, pinaalis muna ni Niemann ang bishop. Bishop b4, rook c2 ulit, a4, ayun, para kuhanin ang pawn b3, knight d2. Grabe, iskwalado, depensado. A5, bishop c3, iskwalado. Depensado, ang galing. Walang balik doon kasi may bishop na. Pero paano kung mag g6 f5 ano? Parang tipong paalisin yung knight. Gumano na nga. Ayan na nga, papaalisin na. Ayun, time naman para takbolatius. Naka-invento na naman tayo, takbolatius. F5, kinain, knight d2.
Rook C3, okay, so wala pa namang problema. Pero yung bishop, barado, di makagalaw ang knight. King E2, gumanon. Barado, no? F3 para check. Gumanon. Kinain-kain. Gumanon. Okay. So yung knight naman very stable. So yung bishop po, ayun na, lalarga na papunta sa D8 para kuntiryahin naman yung mga pawns na nasa dark square na tatamaan. Rook C2, Bishop F6 muna, dito pupunta, mga ganon. Rook C6, Bishop D4 muna, lipat sa kabila. Gumanon, nangulit ng check ulit. Check, check, angat, gumanon. Ayun, hanggang sa napitas. Aray ko, sama na naman ang mukha ni Niemann siguro dito. Ubos. Ubos. Grabe talaga si Nakamuring. At dito po, nag-resign na si Niemann. And grabe, tingnan nyo po, sino ba nag-champion? Of course, walang iba kung hindi sa week na to ay si Hikaru Nakamuring. Second, si Jeffrey Xiong and si Rasmus Sbain. Si Rasmus Sbain po, ang isa rin sa tumalo kay Magnus. Dalawa tumalo kay Magnus eh. Si Naka and si Sbain. Ayan. Grishok pang-4, pang-6 si Magnus. Not bad. Lagi pa rin naman siyang nasa taas, pero this time, iba pa rin yung top 3 talaga eh. Nepo, ang lalakas ang sumasali dito mga kamatyas, ano? Ayan, so, Faustino Oro. Pang number 25, wow. Grabe itong batang ito, no? 31.47 ang rating sa Blitz, oh. Lakas. Ang lakas. O, pang 25 na. Okay, so yan po ang ating update dito sa ating sinusubaybayang weekly, no? Lagi tayo may upload dyan. At muli po sa mga gustong sumali sa raffle na mananalo na dalawang GCash 100 pesos sa ICC, ayun po, sundin nyo lang po yung instructions how to register. So, 6 na i-fill out nyo and then yung isa, screenshot, katunayan na kayo po ay nag-solve mismo sa site ng Internet Chess Club. So, dun po kayo mag-post sa thumbnail natin ng World Cup. Pinost ko po doon sa Facebook page. I-comment nyo doon yung screenshot na kayo po ay tapos na doon sa inyong mission ng Daily Puzzle. Together, isama nyo po yung inyong username o user account para makita na kayo yon, para ma-verify ko po. Doon po kayo mag-comment ng details doon sa ating video ng World Cup updates natin. And then, yung screenshot doon sa Facebook page natin. Okay po, maliwanag na po mga kamatyas ha. Ang instruction again, ipopost ko sa comment section below para dire-diretso po tayo. Okay? And then, sa mga gusto pong sumali ng Kamatyas Friday night natin, this coming Friday na po yon, 7 p.m. Ang link ay nasa comment section below lang. Together with our one-time na birthday online. No? Balato nyo na sa akin. Yung panahon na yon, mag-register na po kayo. 10 a.m. Sunday, November 23, ang ating birthday online tournament, mga Kamatyas. Okay, ang registration lang, magkatabi lang po, Kamatyas Friday night and ang ating Kamatyas Birthday Online Tournament. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.